Ay, hello Ana Nation, si Ana Rama po uli. Hinihingal pa akong konti. Kagagaling ko lang kasi sa tindahan. Meron akong binili. Umorder ako ng mangga sa kapitbahay ko. Oo, malapit-lapit lang dito. Hindi ko pa natanggal pala ito. Huwag ko nang tanggalin. Yung mask ko pa lang ang natanggal ko. May nasagap na naman akong tanong. Okay, ayan, usapang mangga. Mahilig sa mangga. Ako rin naman mahilig sa mangga. Pero sabi ng kapitbahay ko, siya raw pag kumakain ng mangga. Okay? May yung nangingilo yung kanyang ngipin. Nung nagpa-check up naman daw siya, wala namang nakita yatang sira, pero nangingilo yung ngipin niya. Bakit kaya? Tapos, isa pa, sabi niya gano'n, meron pa isang instance. Uminom daw siya ng pagkalamig-lamig na tubig. Nangilo rin daw. Bakit kaya? Ayan po. Ayan, Dr. Ryan. Ano ba yun? Fan kayo. Tama ba? Sabi sa akin ni Ana Rama, fan niya kayo. Hindi, fan kanya. Ano ba yun? Hindi ko na alam. Basta sabi mo kay Ana Rama, hello, fan mo siya. Ayun. Nalito ko dahil parang medyo humaba exposure ni Ana Rama ngayon. Ayun, malinaw naman yung tanong niya, hinihingal-hingal pa siya. Ano po ang sagot sa tanong ni Ana Rama? Actually, Ana Rama, kasi yung mga acidic foods na sinasabi natin, like yung mga mangga, mataas yan sa acid, this can encourage enamel reduction. Diba? Nare-reduce niya yung ating mga enamel. So, eating too much or high acidic foods can damage yung mismong tooth enamel itself natin. And then, nawi-weaken up niya yung ating gum line. So, in the end, it will expose yung inner layer ng ating mga ngipin. So, okay? So, pag yung inner layer natin na yon na-expose, yung nerve center natin na-expose din. This can lead into painful tooth sensitivity. Kaya po, di ba, sinasabi natin pag kumakain tayo ng maaasim or acidic na ganoon, di ba? Pag uminom ka ng tubig din na malamig, biglang pasok, di ba? Biglang sakit ng ngipin mo kasi open nga po yung mga tubules natin. So mabilis yung transmission ng sensitivity from outside going inside the pulp ng ngipin natin. So anong kailangan kayang gawin doon? Medyo iwasan ng actually, pwede naman, di ba? Right after natin kumain siguro ng mga acidic foods, siguro pwede tayong magpalampas muna ng mga certain, mga 30 minutes o 1 hour bago tayo mag-toothbrush or para at least, di ba, antayin muna natin bumalik muna na ma-close yung ating mga tubules para hindi ganun ka-sensitive yung ating mararamdaman. Ayun, oo. Wag yung, let's say, pagkakain, dahil syempre, minsan sinasamahan pa ng bagoong yan, toothbrush agad. Kumbaga, hintay-hintay lang muna. Ayun, yes. Ana Rama, malinaw yan, ha? Marami kang nasasagap na tanong sa kapitbahay. Dami mo sigurong kapitbahay.